Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa weakness or kahinaan natin bilang isang tao, no. Alamin natin dito guys, no, kung ano nga ba ang dapat natin gawin sa mga weaknesses natin, no. Itong kahinaan na ito ay normal ito sa atin ng mga tao, no, kasi bilang isang tao, no, wala talagang perfect sa atin, kaya normal na bawat isa sa atin mayroon talaga tayong mga kahinaan, no. Pero ang kahinaan naman na ito guys ay, no, hindi naman ito kasalanan, no, basta wag lang nating hayaan na yung kahinaan natin na ito ay siyang magdi-define sa atin, no, at magdadala sa atin para mawalan tayo ng pag-asa sa buhay, no. Kasi bawat isa naman sa atin, kahit naman na may mga kanya-kanya tayong weakness, may kakayahan naman tayo guys na baguhin or i-improve or i-overcome itong mga kahinaan natin sa tulong ni God, no. Wala namang imposible, no, basta mag-rely tayo kay God, humingi tayo ng strength ni God, humingi tayo ng guidance. Walang imposible na ma-overcome natin itong weakness natin na ito, no. At saka ang weakness natin guys ay hindi siya hadlang sa power ni God, no, kasi nga ang nakasaad ay ang power ni God ay ginawang perfecto para sa mga kahinaan natin, no. Kasi kahit yung mga karakter sa Bible, may kanya-kanya din silang kahinaan, no, katulad na lang ni Apostol Paul, 'di ba? Ang kahinaan niya ay tinatawag niyang thorn in the flesh. Hindi naman binanggit kung ano yung kahinaan niya na yun. Maaaring mayroon siyang addiction, 'di ba? Maaaring mayroon siyang karamdaman na nagpapahirap sa kanya, pero hindi sinabi, no, kung ano ang kahinaan na ito. Pero ang kahinaan ni Apostol Paul na ito ay ipinagdasal niya kay God ng 3 times, no. Pero ang sagot ni God sa kanya ay mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Diba? Anong sagot ni God? Na ang biyaya daw niya ay sapat na para kay Apostol Paul dahil ang kanya daw kapangyarihan ay ginawang perfecto para sa mga kahinaan ng katulad natin na tao, no? Kaya, anong sabi ni Apostol Paul? Ipagmayabang daw niya yung kahinaan niya na ito kasi para daw yun daw ang kapangyarihan ng Diyos ay mamalagi sa kanya, di ba? Kasi syempre guys, no, kapag tayo may kahinaan tayo, tapos lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng strength, humingi tayo ng guidance kay God, i-work out ni God itong kahinaan natin, no? And doon niya maipakita sa lahat yung power niya, kung gaano siya ka-powerful, kung doon niya maipakita sa lahat yung kaluwalhatian niya. Kasi halimbawa, ikaw humingi ka ng tulong kay God, nag-pray ka, tapos halimbawa, win-work out ni God yung weakness mo. Tapos halimbawa, ang weakness mo ay ano, no, yung mahina ka sa pananalita, mahina ka sa pakikipag-communicate sa tao. Tapos bigla na lang na nakita ng tao na magaling ka na sa communication skills, magaling ka ng magsalita, 'di ba? Doon mapapatunayan ng tao na yung lakas mo ay hindi nagmula sa iyo, kung hindi yun ay nagmula sa Diyos, kasi alam nila na mahina ka sa pananalita, alam nila na mahina ka sa pakikipag-communicate, tapos bigla na lang na gumaling ka, na overcome mo kung ano yung mga kahinaan mo. Doon nila mapapatunayan na si God ay authority sa buhay mo. Ang pinanggalingan ng strength mo ay si God, di ba? Hindi mo sariling strength yun. Kung hindi, si God ang may gawa nun sa buhay mo, di ba? Doon ni God mai-reveal yung power niya at saka yung glory niya sa mga tao, no? Kaya yan ang sinasabi na my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness, di ba? Yan ang nakasaad dito. Kaya yun ang sinasabi na yung kapangyarihan nga niya ay ginawang perfecto sa mga kahinaan natin, kasi yung kahinaan natin gagamitin ni God yun para mai-reveal niya yung kapangyarihan niya, mai-reveal niya yung glory niya sa lahat, maipakita niya sa lahat, no? Kaya yan ang nakasaad dito, no? Kaya yung mga kahinaan natin guys ay huwag natin ikahiya yan. Kung hindi, i-embrace natin, yakapin natin yung mga kahinaan natin, no? Ang importante na lang, magawa natin ng paraan kung paano natin ma-overcome yung mga kahinaan natin, no? Huwag nating ikahiya yan, kasi kahit ako, no, may sarili din akong kahinaan, no? Aminado ako, hindi ako magaling sa pronunciation, no? Talagang nahirapan ako sa pag-pronounce, gawa ng ako ay Bisaya, no? Mayroon talaga akong accent ng pagka-Bisaya, no? Ang pagpo-pronounce ko, yung mga matitigas na salita, ay ginagawa ko siya minsan na malambot, tapos yung malambot na pananalita naman ginagawa kong matigas, no? Nahirapan ako sa pronunciation, pero hindi ko siya kinakahiya, no? Ini-embrace ko siya, niyayakap ko siya kung ano yung kahinaan ko. Kasi kung nahiya ako, hindi ko na ipagpatuloy yung paggawa ko ng video, yung pagpipreach ko, no? Yung pangangaral ko, hindi ko na ipagpatuloy kasi magbibigay ng kahihiyan sa akin, ibabash ako, di ba?
ikikriticize ako ng mga tao, pero hindi, no? Aanhin ko naman yung magaling nga ako mag-pronounce, di ko naman magagamit yung galing ko sa pagpo-pronounce. Di okay na yung may kahinaan ka sa pag-pronounce, at least nakatulong ka, di ba? Nakapagsalita ka pa rin, di ba? May lakas na loob ka pa rin na magsalita sa kabila ng may kahinaan ka sa pagpo-pronounce ng mga salita, no? Ako hindi ko siya ikinakahiya, no? Kung hindi, ginagawan ko siya ng paraan, no? Para kung paano ko siya i-overcome, no? Ginagawan ko siya ng paraan para kahit paano ma-improve ko siya, no? At saka, si Moses din, may sariling kahinaan din si Moses, no? Kasi, noong kinausap ni God si Moses, sabi niya, si Moses yung ipapadala niya kay King Pharaoh para makipag-ugnayan kay King Pharaoh, para yung mga Israelites ay maialis sila sa slavery, diba? Sa mga kamay ni King Pharaoh. Pero, tumanggi si Moses nung una, no? Ilang beses niyang tinanggihan si God, parang 3 times niyang tinanggihan si God kasi ang alibay niya, mahina siya sa pananalita, mabagal siya sa pananalita, no? Kumbaga, hindi siya magaling sa pagkikipag-communicate, no? Kasi nga, sinasabi niya, mabagal siya sa pananalita, no? Hindi siya magaling sa pananalita. Pero, anong sabi ni God? Bakit? Sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang gumawa ng pipi? Sino ba ang gumawa ng bulag? Sino ba ang gumawa ng bingi? Diba si God? Diba? Pinangakuan pa siya ni God na kasama niya si God sa ano niya na yun, sa journey niya, sasamahan siya ni God, pero wala siyang tiwala sa sarili niya, no? Kaya noong bandang huli, nagkasundo sila na si Aaron, yung kapatid niya, ang gawing speaker, di ba? Si Aaron ang magiging tagapagsalita niya sa halip na siya, di ba? Kasi nga, ayaw nga niya dahil mahina siya or mabagal siya sa pananalita. So, ang nangyari ay sinamahan siya ni Aaron para si Aaron yung tagapagsalita niya, no? Si Aaron bali yung bibig niya. Ganon ang nangyari. Yung mga karakter nga sa Bible, yung mga ginamit ni God para maging servant niya, yung ginamit niya para maging deliverer ng mga Israelites, ay may mga kahinaan din sila, no? May mga weakness din sila kasi si God naman ay hindi siya gumagamit ng mga tao na malalakas, no? Lahat ng ginagamit ni God ng mga chosen people niya ay yung mga mahihina na tao, no? Katulad nga ni Moses na mahina siya sa pananalita. At saka si King David, inanoint niya bilang king ng Israel, no? Nung inanoint si King David, siya ay young shepherd boy. Ibig sabihin, ang hanap buhay niya ay tagapastol siya ng tupa, no? Tagapag-alaga siya ng tupa. Kumbaga, hindi siya napapansin sa komunidad niya. Parang wala siyang halaga sa tingin ng tao, no? Kasi nga, young boy shepherd, di ba? Tagapag-alaga lang ng tupa, tapos parang hindi siya napapansin sa community nila, di ba? Parang wala siyang halaga sa community niya, pero sa mga mata ni God, mahalaga siya dahil siya ay humble, di ba? Na mapagkumbaba siya. Tsaka, kasi Gideon, kung magbabasa kayo ng Bible, ginamit din siya ni God para maging deliverer ng mga Israelites, no? At saka naging judge siya ng Israel. Pero nung una, nagdalawang isip siya, no? Kasi si Gideon ay nagmula siya sa pinakamahina na clan sa tribe ni Manasseh, no? At saka yung pamilya nila ang pinakamababa doon sa clan na yun, di ba? So, wala siyang tiwala sa sarili niya kasi maliit ang tingin niya sa sarili niya, no? Pero kahit na ganun pa man yung estado ng buhay niya, ay ginamit siya ni God para i-deliver yung mga chosen people ni God, yung mga Israelites sa kaaway nila, no? At saka yung mga apostol ni Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ noong pumili ng mga apostol niya, ang pinili niya yung mga mangingisda, di ba? At saka mga tax collector, di ba? Patunay lamang na si God ay hindi pumipili ng mga strong na mga tao, no? Yung mga tao na mga famous, yung mga tao na mga mighty men, hindi siya pumipili ng ganun, no? Kung hindi, ang pinipili niya, ang mga chosen people niya ay yung mga mahihina na tao para nga ma-demonstrate niya yung power niya, yung glory niya, ma-demonstrate niya doon sa mahihina na tao na yun. So, sa tao na may mga weakness. At saka guys, no, ano nga ba ang dapat nating gawin kung tayo ay may mga kahinaan man? Kasi tulad nga ng sinabi ko, lahat talaga tayo may kahinaan. Wala talagang exemption sa atin kasi wala talagang perfect sa atin. Kahit na sino pa man yung pinakamalakas na tao sa mundo, sino pa man yung napaka-famous na tao, maraming kakayahan, maraming talent, meron at meron talagang weakness yan, no? So, ano ang gagawin natin kung tayo ay nakaka-experience nitong mga weakness na to, no? Una na talaga dyan, guys, no? Dapat ay i-recognize natin or i-accept natin itong weakness natin na ito, no? Kumbaga, i-acknowledge natin sa sarili natin na lahat talaga tayo may kahinaan, no? At saka, huwag nating tignan na kabiguan itong weakness na ito, no? Kung hindi ito ay opportunity para sa
power ni God para mag-manifest sa atin yung power ni God, no? At saka, ang pangalawa naman na dapat nating gawin ay dapat mag-rely tayo sa strength ni God, no? Kumbaga, maging dependence tayo kay God, no? Sa halip na mag-rely tayo sa personal strength natin, mag-seek tayo ng guidance kay God, no? Humingi tayo ng strength kay God para ma-overcome natin itong mga kahinaan natin, di ba? Through prayer, no? Mag-ipag-pray natin yung strength at saka guidance ni God para makayanan natin or ma-overcome natin itong mga kahinaan natin, no? Pangatlo naman na ang gawin natin ay tignan natin itong mga weaknesses natin bilang opportunity kasi sa pamamagitan ng mga weaknesses natin na ito, dito natin matutunan yung humility, no? Magpakumbaba tayo sa Diyos, no? Para humingi tayo ng guidance, humingi tayo ng strength ni God kapag tayo man ay nakaka-experience nitong mga weaknesses na ito, no? At saka, opportunity din ito para magkaroon tayo ng ministry, diba? Sariling ministry natin kasi nga tulad ng sinabi ko, si God ay ang ginagamit niya ng mga tao ay yung mga mahihina na tao para i-shape niya. Yung mga kahinaan natin para tayo ay makatulong din, di ba? Para tayo ay maging inspirasyon sa iba. Mga tao na nag-struggle din sa kaparehas ng struggle natin, kung ano man yung mga limitations nila, no? Para maging inspiration tayo sa iba para sila ay mag-seek din ng guidance ni God, para humingi din sila ng strength kay God, mag-rely din sila kay God, no? Kasi alam nila na tayo na overcome natin kung ano man yung mga kahinaan natin, di ba? At saka, kapag naharap natin yung mga weakness natin or na-overcome natin yung weakness natin, ay maglilid ito sa atin para lumago tayo spiritually, di ba? Magkaroon tayo ng spiritual growth at saka maging matured tayo spiritually, no? At saka, pang-apat naman na dapat nating gawin ay huwag tayong mag-give up, di ba? Huwag tayong sumuko kasi kapag sumuko tayo, mawalan tayo ng pag-asa talaga kapag sukuan natin itong mga kahinaan natin. Tulad nga ng sinabi ko, may kakayahan tayo na i-improve, may kakayahan tayo na i-overcome lahat ang mga kahinaan natin. Basta wag lang nating kalimutan na nandyan si God doon, nakahandang tulungan tayo, nakahanda si God na ibigay yung strength niya sa atin, at nakahanda si God na bigyan tayo ng guidance para ma-overcome natin itong mga kahinaan natin na ito, guys, no? So, yun na naman yung aking may share sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!